Bali yung isa po kasi natin channel na Sir Joseph Horror Stories. Matagal po tayong di makapag-upload doon kasi nagkaroon ng problema yon. Pero ngayon naayos na po at makakapag-upload na tayong muli ulit doon. Ilalagay ko po sa comment section yung link o sa description. Pasuporta na lamang po tayo. Yun lamang po. Simulan na natin ang kwento. Paikot-ikot si Estoy na humihingi ng tulong. Habang nasa loob ng ipo-ipong humagip sa kanya habang naglalakad sila ng bunsong kapatid sa mahabang pilapil ng palayan. Sa sobrang liit niya walang kahirap-hirap siyang tinangay ng ipo-ipo. Halos nawala na siya ng malay sa tagal niyang nasa himpapawid. Bago pa man tuluyang mawala ang kanyang ulirat ay namataan niya ang gamunggol liit ng isang matigas na bagay. Kulay itim iyon na parang perlas. Kumikinang at makinis. Pilit niya yung inabot at bago tuluyang mawala ang kanyang ulirat ay nasa kamay na niya yon. Sakto rin ang pagbagsak ng kanyang katawan sa lupa. Nawalan siya ng malay sandali. Nagising na lamang siya sa sunod-sunod na pagtapik sa kanyang balikat. Ano bang nangyari? Hindi mo maalala? Nahagip ka ng ipo-ipo habang pauwi galing Pintakasi, kuya. Tugon naman ni Toto kay Estoy. Kamot niya ang kanyang ulo habang dismayadong iniisip ang kanilang pagkatalo. Maging sa mga mata ni Toto ay mababakas ang pagiging dismayado at lungkot sa pagkatalo ng kanilang tandang natalisayin. Dahil sa nangyari ay nakalimutan na nila ang kanilang alagang kalabaw. Sa kanila iyon ibinilin ng kanilang ama. Malas na buhay to, kahit na lang sana sa sabong binigyan din ako ng kaunting swerte. Sambit ni Estoy. Yun nga kuya, mukhang ikaw talaga nagdadala ng malas. Kung hindi mo lang kasi daladala yung bahay ng pagong, di siguro panalo pa ang tandang kong talisayin. Ang sakit mo namang magsalita, Toto, porket ba kuba ako? Parang mangiyak-iyak siya sa sinabing yon ng kapatid nang bigla itong bumunghalit ng tawa. Seryoso mo naman masyado kuya, binibiro lang kita eh. Masyado na tayong seryoso porket talo ang ating tandang. May susunod pa naman. Mali mo diba? Sa susunod panalo na tayo. Bigla niyang naisip ang bagay na nahuli niya habang paikot-ikot kanina sa ere. Alam niyang iyon ang mata ng ipo-ipo. Nasa kanyang palad yun na kanina pang nakakuyom. Agad niyang iniangat ang kanang kamay at binuksan yun sa kanyang harapan. Nasa kanyang palad pa rin ang bagay. Ito na bang magbibigay sa akin ng swerte, mahal na poong may lalang? Sambit niya yon sa kanyang sarili. Kuya Estoy, bilisan mo naman. Lakad takbo siya habang nakabuntot sa bunsong kapatid niya na 20 anyos lamang ngunit hanggang baywang lamang siya. Malapit na itong magtapos sa kursong kinuha. Ipinagmamalaki ito ng kanilang inakabaligdaran niya. Pagdating sa kanilang bahay, sinalo agad nila ang galit ng kanilang lolo Julio. Galit ito nang ilaban nila ang talisayin ng walang ideya sa larangan ng sabong. Gaya ng mga pamahiin at kung ano pang mga estratehiya. Buti sana kung may dala kayong mutya. Iyon ay tiyak na panalo kayo. Gaya po ng ano lolo? Tanong naman ni Toto. Gaya ng mutya ng pangil ng kidlat, ng gabi, o ng ipo-ipo. Ang mga mutyang iyan ay napakagaling na mutya sa larangan ng sabong. Bigla siyang nagka-interes sa sinabing yun ng kanyang lolo. Agad siyang lumapit sa matanda upang usisain ito. Lolo, ano po bang itsura ng mutya ng ipo-ipo? Tanong naman ni Estoy. Mata yun ng ipo-ipo. Parang sa butil ng munggo ang laki. Depende. Merong itim at meron ding puti na perlas. Pero syempre, magkakaroon ng bisa yan kung mananatiling sikreto sa sarili. Kapag biniyayaan kayo ng mutya, wag na wag niyong ipagsasabi. Huwag niyong ipagkakalat sa maraming tao para mas maging mabisa ito at sunod-sunod ang swerte sa inyong buhay. Lihim siyang napangiti nang marinig yon. Ramdam na niya ang positibong enerhiya. Iyon na ang simula ng pagbabago ng kanilang buhay. Ang manok niyang swerte. Ang paborito niyang manok na noon ay takot siyang ilaban sa sabong. Ngayon ay naisip niyang isabong at gamitan ng bertud ng ipo-ipo. Inaral niya ang mga pamahiin ng sabong at ang paraan kung paano gamitan ng bertud ang kanyang tandang.
Huwag ka nang mangarap na magkaroon ng mutya kuya. Pangarapin mo munang matanggal yung bahay ng pagong sa likod mo. Huwag kang ganyan sa kuya mo, Toto. Masyadong masakit ang birong yan. Sanay na yang si kuya sa akin. Totoo din naman eh. Akala mo lang hindi masakit. Yang bully mo, akala mo lang nasasanay ako, Toto. Ay sus, marunong humugot itong si kuya. O siya, tama na yan. Para kayong mga bata. Mga binata na kayo, hoy. Kaya wala nagkakagusto sa inyong mga babae eh. Lolo naman, sa akin marami nagkakagusto. Kay Kuya Estoy, ay ewan ko na lang. Naiiling na lamang siya habang tinatago ang sakit ng pambubuli ng kanyang kapatid sa kanya. Siguro ngay baliwala lamang dito ang ganitong biro. Iintindihin niya na lamang ito dahil bunso. Pumunta siya sa bahay ni Lolo Teban. Alam niyang ito ang makakatulong sa kanya sa paggamit ng kanyang mutya. Saktong nasa bukuran nito ng bahay. Karga ng kaliwang kamay ang manok nitong tandang. Sinusuklay ang buhok habang kinakausap. Lolo Teban, magandang araw po sa inyo. Magandang araw naman, Estoy, napadalaw ka. Opo Lolo, matagal na akong hindi nakadalaw. Kumusta naman po kayo dito? Napalingon ng matanda sa kanya dahil sa kanyang naging katanungan. Alanganin itong tumugon at alam niyang nagsisinungaling ito. Ayaw nitong umamin na may mutya sa likod ng panlabang tandang nito. Lolo Teban kasi, gusto kong malaman kung paano gamitin ang mutya ng ipo-ipo sa pansabong na tandang. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at ipinagtapat na nga niya ang kanyang tunay na hangarin. Ipinakita niya rito ang mutya ng ipo-ipo at gano'n na lamang ang pagkamangha ng matanda nang makita niya yon. Napakaswerte mo naman. Ganitong mutya din ang gusto ko pero iilan lamang ang biniyayaan ito. Gamitin mo ito sa iyong tandang. Ibabad mo ito sa tubig. Ipaligo mo sa iyong tandang ang tubig na nababaran bago mo dalhin sa sabungan. Ganun lang po yun, Lolo. Oo, ganun lang. Pero tiyak na lagi ang iyong panalo. Magiging kilalang ganadores ang iyong tandang na gagamitan mo ng mutya ng ipo-ipo. Sabik na ako, Lolo Teban. Magiging kilala akong mananabong. Huwag lang lumaki ang ulo mo. Lalo't huwag kang maging mandarambong. Dahil tiyak na babawiin sa iyo ang swerte na ibinigay sa iyo. Dati naman ako matulungin, Lolo. Huwag kang mag-alala. Kapag ibibigay sa akin ng Panginoon ng swerte, hindi ko sasarilinin lamang. Para yun sa lahat. Nandito lamang ako sakaling kailangan mo ng tulong. Oo, Lolo. Kaya pala ganadores ang iyong tandang. Ngunit wala kayong ipon at magarang gamit sa iyong bahay. Alam ko na ngayon kung bakit. Hindi natin kailangan maging sakim sa kung anumang yaman. Hindi natin madadala sa langit ang anumang bagay na hawak at ipinagmamayabang natin dito sa mundo. Tumulong kung may maitutulong pero siguraduhin din ang tinutulungan ay karapat-dapat. Maraming abusado sa mundong ito. Opo, Lolo. Lagi kong tatandaan ng mga bilin at pangaral mo. Balutin mo ng pulang tela ang iyong mutya, Estoy. Tumango siya. Matapos ang mahabang paalala at pangaral ng matanda, ay nagmadali siyang nagpaalam para umuwi na. Sabik na siya sa kanyang alaga para ikondisyon. At upang ilaban sa sabong kinabukasan, ang dami ng tumatakbong pangarap sa kanyang isipan na nais niyang mangyari. Ngunit hindi pa man siya nakakarating sa kanilang bahay nang may makasalubong siya na isa sa kanilang kapitbahay, si Mang Ed na sobrang nag-aalala ang muka. Saan ka galing, Estoy? Napuntahan mo na ba si Toto sa morgue? Napakunot ang kanyang noo sa naging tanong na yun ng kanyang kapitbahay. Wala naman silang kaanak na naroon sa morgue. Sino ang bibisitahin ng kanyang bunsong kapatid sa lugar na yon? Sigurado ka po ba na si Toto ang hinahanap mo, Mang Ed? Sino naman pong pupuntahan niya ron? Saan ka ba galing? Hindi mo ba alam ang nangyari sa bunso mong kapatid? Bigla siyang kinabahan sa sinabing yon ni Mang Ed. Kinabahan siya sa tono ng pananalita nito, kaya tinanong niya ito kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid. Halos himatayin siya sa gulat nang sabihin ni Mang Ed na patay na si Toto. Binaril ito ng kanilang kapitan del barrio. Paano nangyari yun, Mang Ed? Magkasama pa kami kanina. Hindi ko alam. Basta narinig na lamang namin ang bangayan nila kanina. Parang tungkol yata sa kalabaw nyo na nakapanghalab ng kanilang pananim na palay.
Nang marinig niya yun ay hindi na siya nagtanong pa ng marami. Patakbo siyang umalis. Walang direksyon kung saan papunta. Hindi niya alam kung sa bahay ba nila o sa morgue na sinasabi ng kanilang kapitbahay. Hanggang sa natagpuan niya ang sarili sa harap ng punerarya. Naroon sa likod ang bangkay ni Toto. Hindi pa nauumpisa ang imbalsamuhin. Naroon din ang kanyang inay at nagbabantay sa labas. "Nay, anong nangyari? Bakit po binaril si Toto?" Matalim ang titig nito sa kanya. Namumugtot halatang ilang oras nang walang tigil sa pag-iyak. "Kasalanan mo ito, Estoy!" "Po, Nay, bakit po ako? Wala naman po akong ginagawa. Nakawala ang kalabaw natin. Napunta sa lupain ni Kapitan Doroy. Dahil sa kapabayaan mo. Ikaw naman ang may obligasyon sa mga alagang hayop eh. Sana ikaw na lamang ang nasa bahay kanina para ikaw ang nabaril. Wala ka namang silbing kuba ka. Pahirap ka sa pamilya." Hindi niya mapigilang umiyak dahil sa sakit. Sinisisi rin niya ang kanyang sarili dahil sa pagkamatay ng kapatid. Kahit paalam naman niya na ito ang nagtali sa kanilang alaga sa punong mangga. Ang mali lamang niya hindi niya tinignan kung matibay ba ang pagkakatali nito, ngunit ang sabihan na walang silbi, isang napakasakit na salita ang gumilit sa kanyang dibdib. Hindi niya yun inaasahan na lalabas sa bibig ng sariling ina. Ginawa naman niya ang lahat para makatulong kahit depektibo siya. Pinilit niyang maging masipag para ipakita sa pamilya niya na hindi lamang normal na tao ang may kayang magtrabaho. Kahit pag-aararo'y ginagawa niya, iyon nga lamang at wala siyang pinag-aralan dahil sa tumigil siya simula nang mabuli ng mga kababata noon. Kaysa lagi siyang umiiyak dahil sa tukso, pinili na lamang niyang mag-alaga ng kanilang mga alagang hayop at pananim sa bukid. Kaya hindi totoo na wala siyang silbi. Napakasakit sa dibdib na yon. "Ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka na!" Tumalima siya agad dahil sa ayaw niyang magalit pa ito ng sobra. Galit na galit niyang sinugod si Kapitan. Hindi niya matanggap ang ginawa nito sa kanyang kapatid. Dapat ay magtatapos na ito sa kursong komersyo. Paano pa ito masasabitan ng medalya ng kanyang inay? Siya ang maniningil para sa kanyang kapatid. Pagdating sa bakuran ng bahay ng Kapitan ay hinarap agad siya nito. May bit-bit pa rin itong baril at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. "Porket Kapitan Del Barrio kayo rito, may karapatan na kayong kumitil ng isang inosenteng buhay. At saan ko naman kumuha ng lakas na loob para sugurin ako at diktahan kung ano ugaling dapat kong ipakita? Kung gusto kong pumaslang, papaslang ako. May magagawa ka ba? Pinsan ko ang alkalde ng bayan, kapatid ng asawa ko ang hepe ng mga kapulisan. Sa tingin mo kaya'y may panama ang inyong angkan? Kaya ka abusado dahil may malalaking koneksyon ka? Magkaroon ka rin ng konsensya, Kapitan. Inosenteng buhay ang kinitil mo. Maraming pangarap yun, ngunit ipinagkait mo. Mangingiming barilin ka." "Wala akong pakialam. Tumahimik ka na dahil nakakarindi na. Isa pa't kasalanan nyo rin naman yon." "Hindi ako mamamatay dahil hindi ko pa naipapaghiganti si Toto. Kapag napas lang kita ay siguradong pwede na." Umalakak ito sa kanyang harapan. Alam niyang nayayabangan ito sa kanya. Sa katulad niya isang maliit na kuba, sino nga bang matatakot? Naisip din naman niya na hindi siya nakakatakot sa paningin nito dahil sa sobrang liit niya. Laking gulat pa niya nang biglang itinutok nito ang baril sa kanya, ngunit sobrang bilis niyang umilag, kasing bilis ng ipo-ipo at tila ba nagte-teleport lamang siya. Hindi siya natamaan ng baril ng Kapitan. Humalakak ito nang makita ang kanyang mga galaw. "Ang galing! Hindi ko akalaing magaling ka palang makipagpatintero. Sa liit mong yan. Sige nga, damihan pa natin." Pagkawika nito'y bigla siyang nagpaulan ng bala. Hindi alam ni Estoy kung bakit napakaliksi ng kilos niya. Hanggang sa nabatid niya ang nagtatagli nga pala siya ng bertud ng ipo-ipo. Tila isang hangin lamang siya at dumaraan lamang sa kanyang tagiliran ng mga bala. Napansin niya ang biglaang pagiging pikon ng Kapitan, ngunit hinayaan niyang magiging pikon pa ito. Nilaro niya ito at napagtanto niyang nasa katawan niya at taglay niya sa kanyang sarili na ang buong akala niya sa manok lamang niya magagamit ang mutya.
Nakita niya ang pag-igting ng panga ng kapitan. Mas lalo niya itong ginalit. Magalit ka pa, kapitan. Gusto kong sabay kayong paglamayan ng kapatid ko. May paghiganti ko man lamang siya. Sa tingin mo rin kaya makukutom mo ko? Hindi. Humanda ka dahil mas pag-iinitan ko panlalo ang iyong pamilya. Maling-mali ang mga tao na nailuklok ka sa posisyong yan. Humalakhak pa ito, halatang walang puso sa bayan. Tanging hangarin lamang nito ay mangamkam ng yaman at manatili ang kapangyarihan. Biglang umitim ang kaulapan. Gumuhit ang napakalaking kidlat sa kalangitan. Kasunod ang malakas na pagkulog. Tila na imasmasan sa galit ang kapitan at bigla itong pumasok. Tinawag niya ito ngunit hindi siya nito pinansin. Lugmok siyang umuwi at alam niyang hindi matatahimik ang kaluluwa ng kanyang kapatid hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Hindi man siya nagtagumpay ngayon, sa susunod ay titiyakin niya na magtatagumpay siya sa kanyang gagawing paghihiganti. Hindi siya natuloy sa pagsasabong bilang respeto sa pagkawala ng kanyang kapatid. Hindi siya makalapit sa kanyang ina dahil sa matalimang pagkakatitig nito sa kanya tuwing papalapit siya. Maghahating gabi na't unang araw ng lamay ni Toto. Hindi niya ito kayang makita na nasa loob ng kabaong. Pumunta siya sa likod ng bahay. Bitbit ang tabako at dahon ng duwat para gawing tustos. Doon siya umithit at nagbuga ng usok. Iyon ang pampatanggal ng kanyang tensyon sa tuwing may problema siyang kinakaharap. Hindi niya namalaya na may kasama siyang naroon habang naghihit-hit ng tabako. Nakamasid lamang ito sa kanya. At nang hindi pa niya ito napansin na nasa gilid lamang niya ito. Huwag mo masyadong dibdibin ang lahat. May mga dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Hindi mo kailangan maglugmok. Napatitig siya sa babae. Nagliliwanag ito sa sobrang puti. Maging ang damit nito. Batid niya na hindi ito normal na tao kaya napataras siya mula rito. Huwag kang matakot, Estoy. Ako si Diwata Anita. Ako ang iyong gabay, simula pagkabata mo. Simula pagkabata ko? Oo. Ako na ang iyong gabay simula pa pagkabata. At ang mutya ng ipo-ipo'y kaloob ko sa iyo, sa ganoong paraan. Wala ring silbi to. Di ko nga nagamit sa kapatid ko, kahit na idepensa ko man lamang sana siya mula sa kamay ng hayop naming kapitan. May naghihintay na kaparusahan sa ganoong uri ng tao. Hintayin mo lang. May pagkakataon para sa pagpaparusa sa mga taong walang takot sa paggawa ng masama. Uusigin sila ng sarili nilang anino. Pakiramdam ni Estoy ay panaginip lamang ang lahat ng kanyang nasaksiyan. Ngunit masaya siya kahit papaano na nakilala niya ang kanyang gabay. Naniniwala siya na bawat isa'y mayroong gabay, ngunit iilan lamang ang nabibigyan ng pagkakataon na makilala ang gabay nila. At iilan lamang din ang taong mayroong malakas na kapangyarihan bilang gabay. At alam niyang isa siya sa mga maswerteng tao na yon. Hinding-hindi niya malilimutan ang araw na yon dahil unang araw sa lamay ng nag-iisa niyang kapatid. Yun nga lamang ay mas lalong lumayo ang loob ng kanyang ina sa kanya simula nang mamatay ito. Siya ang sinisisi sa lahat ng mga nangyari, ngunit pipilitin niyang makuha ang loob ng ina. Alam niyang simula pagkabatay malayo na ang loob nito sa kanya. Ikinahihiya siya marahil dahil sa kanyang kapansanan. Kung pwede nga lamang niyang kunin ang mabigat na bagay na lagi niyang pasan-pasan. Isang umaga habang nagkakape, ang kanyang inay sinubukan niyang lapitan ito upang makausap. Ngunit malayo pa lamang at hindi pa man nakapagsasalita, ay pinagtatabuyan na siya nito. Huwag kang lumapit sa akin. Nanay, hindi ko sinasadya. Sana mapatawad mo ko. Kapag nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid mo, saka na kita mapapatawad. Saka mo na ako kausapin. Baka ituring pa kitang anak. Hindi na siya umimik pa. Nag-isip siya sa kung anong paraan ang maibibigay niya sa hustisya ng kanyang kapatid. Pumunta siya sa likod ng bahay. Muli na naman niyang idinaan sa paghit-hit ng tabako ang kanyang nararamdaman. Magkahalong galit at paninisi sa sarili. Kung siyang namatay ay tiyak na masaya ang kanyang pamilya dahil wala nang malas at wala nang pangit sa kanilang angkan. Malungkot ka na naman. Huwag mo nang isipin pa ang nangyari.
Hindi mo yun kagustuhan. Siguro mas mainam kung ako na lamang yun namatay. Ayan ka na naman. Malaki pa ang papel na gagampanan mo sa buhay. Hindi yan totoo, Diwata. Wala akong silbi sa buhay. Pangit na nga ako, kuba pa. Hindi may pagmalaki. Kasi walang pakinabang. Hindi nakapagsalita ang Diwata nang biglang dumating si Lolo Teban. Paikay-ikay itong lumapit sa kanya. Nabalitaan ko ang tungkol sa pagkamatay ng iyong kapatid. Nakikiramay ako. Kaya pala, hinihintay kita palagi sa sabungan ngunit hindi ka dumarating. Lolo, paano ako makakaganti kay Kapitan? Kung hindi siya mabubulok sa kulungan, mas mainam na mabulok na lamang siya sa ilalim ng lupa. Mainam na hayaan mong nasa taas ang maningil. Hindi natin dapat nilalagay sa ating kamay ang batas. Hindi, Lolo Teban. Kaya masyadong abusado ang mga tao. Kasi lagi tayong nagpapakumbaba. Kaya naisip ko na oras na para tayo mismo ang kumilos para sa hustisya na ating hinihiling. Pinaliwanag sa kanya ng matanda ang batas ng lupa at ang batas ng langit. Pareho yung hindi papasa sa kanyang pananaw. Hindi maaaring puro pagpapatawad na lamang. Hindi magkakaroon ng tamang hustisya kung laging paiiralin ng kabutihan. Nagmatigas siya, hindi para sa kanya, kundi para sa kapatid niyang walang kahirap-hirap na pinaslang ng tao nang sinasandala na yung posisyon at yaman. Hinintay niyang magdilim. Sa gabi ding yun ay sisingilin niya si Kapitan Doroy. Nasa kamay niya ang hustisya. Yun lamang ang madaling paraan upang maibsan ang galit ng kanyang ina. 6:00 pa lamang ng hapon ay bumaba na siya ng bahay. Bitbit ang mutya ng ipo-ipo. Bahala na kung tatalikuran siya ng kanyang gabay. Ang mahalagay matanggap siyang muli ng kanyang ina. Kapag nalaman nitong napas lang niya ang kapitan, tiyak siyang magiging tahimik muli ang kanilang buhay. Hindi niya namalayang narating niya ang bahay ng kapitan. Saktong-saktong nasa bakuran din ito ng bahay nito. Hindi man lamang siya nito napansin habang papalapit at nag-ihit-hit ng sigarilyo. Parang inosente at napakabait na nilalang kung tignan. Paano ko nakapasok sa gate ng aking bahay? Galit at matalim ang titig nito sa kanya. Tinawanan niya lamang ito. Ilang saglit pa'y biglang umikot ang hangin sa buong paligid. Bumuo iyon ng ipo-ipo. Sumabay iyon sa kanyang galit. Ang daming mabubuting pangarap ko na masisira lamang dahil madudungisan ng iyong maitim na dugo. Umalakhak ito at biglang nanlisik ang tingin. Walang ano-ano'y binunot nito ang baril na nasa gilid nito. Tinutok nito iyon sa kanyang noo. Ngunit hindi man lamang siya nakaramdam ng kahit kaunting takot. Tinabig niya yun sa kanyang kamay. Pagkatapos bigla na lamang siyang nilamon ng ipo-ipo. Kinwelyuhan niya ang kaharap habang unti-unting iniangat ng mata ng ipo-ipo ang kanyang katawan. Ay kasamang umangat ang kapitan habang hawak nito sa kuwelyo. Hindi niya yung binitiwan kahit na anong pagpupumiglas nito. Ramdam niya ang kakaibang lakas. Mas lalo pang sumidhi ang kanyang galit. Inikot-ikot niya sa ere ang kapitan hanggang sa tuluyan itong nanghina. Saka niya ito itinapon sa pader ng gate nito. Sobrang lakas ng umbangol nito dahil sa sobrang lakas ng pagbato niya rito. Ilang sandali pa nakita niya ang pagtagas ng dugo mula sa ulo. Nakatingin ito sa kanya ngunit hindi na ito makapagsalita. Biglang lumabas ang dugo sa bibig nito. Pagkatapos ay unti-unting ipinikit ang mga mata. Saka lamang siya muling tumayo sa lupa. Ganito lamang pala kadaling bawiin ang buhay. Kung sana nagkaroon ka rin ng pagpapalaga sa buhay ng iba, kapitan. Pero ganito dapat sa buhay. Kung ano ang iyong inutang, yun din dapat ang pambayad. Hindi na siya nag-aksaya pa ng maraming oras. Paalis na siya nang biglang marinig niya ang sigaw ng isang babae. Humihingi ito na saklolo. Sambit nito ang salitang papa. Patakbong nilapitan ng ama na nakahandusay at naliligo ng dugo. Wala na itong buhay ngunit ang nakapagtataka hindi man lamang siya nito nakikita. Biglang naglabasan ng mga tao sa bahay, mga kasambahay, mga kaanak, maging ang asawa ng kapitan. Umiiyak itong nagtatanong kung ano ang nangyari. Kinuwento ng anak na naabutan na lamang nito
na may ipo-ipong pumapaikot sa kanilang bakuran. Napangiti siya na mapagtanto na ang mutya ng ipo-ipo ang tumulong sa kanya, ngunit nakapagtataka na hindi siya nakikita ng mga tao sa harapan. Napakarami na ng mga tao ngunit ni Ise wala man lamang makakita sa kanya, gayong nasa harapan lamang naman siya ng mga ito. Umalis ka na rito, Estoy, bago pa mawala ang bisa ng kapangyarihan na nilapat ko sa iyong katawan. Diwata Anita, ikaw ang tumulong sa akin. Ako ang iyong gabay, natural lamang na ako din ang tutulong sa iyo dahil sa akin ka ibinili ng iyong anghel. Bilisan mo na, lumabas ka na. Nagmamadali siyang umalis. Nagulat siya nang tumagos na lamang siya sa pader nila kapitan. Kasabay lamang niya ang Diwata. Nakalutang ito sa kanyang tagiliran sa pag-aakalang tatagos pa rin siya ay binangga niya ang pader sa kabilang bahay na katapat ng bahay ni kapitan. Napasigaw siya sa sakit ng kanyang ulong tumama sa pader. Aray, ang sakit naman. Naging bulag ka na ba? Kanina tumagos lang ako sa pader nila kapitan eh. Kanina pa yon. May bisa pa ang mahika na inilagay ko sa iyo, kaya nga pinalalabas na kita, hindi ba? Napakamot siya ng ulo, parang ayaw niyang mawala yon sa kanyang sarili, ngunit batid niyang lahat ay temporaryo lamang. Matapos kitang maihatid sa inyong bahay, baka matagal na naman ulit bago tayo magkita. Anong ibig mong sabihin, mahal na Diwata? Hindi ko alam kung gaano katindi o katagal ng parusang kakaharapin ko dahil sa ginawa kong pagkonsinti sa iyo. Natahimik siya't biglang napaisip. Bigla siyang nakonsensya sa kahinat-natan ng Diwata. Lahat pala ng parusa nito ay nakadepende sa kasamaang gagawin niya. Pinaslang niya ang kapitan. Matinding kasalanan iyon, kaya tiyak na matindi ang kaparusaang kakaharapin ng Diwata. Hinarap niya ito at buong loob na inalok ang sarili para sa kaparusahang yon. Ako naman ang may kasalanan, di ba? Ako na lamang ang tatanggap ng parusa. Hindi dapat ikaw. Ngumiti lamang ito ng malungkot. Mas lalo tuloy siyang nilalamon ng kanyang konsensya. Bilisan mo na lamang na makarating ka agad sa inyo. Hindi ka pwede doon sa ikalawang dimensyon. Wala siyang nagawa. Hindi niya mapipilit ang Diwata. Tahimik silang naglalakad hanggang sa marating nila ang bahay. Nandito na tayo. Pumasok ka na. Huwag kang labas ng labas dahil hindi na ako nakaaligid sa iyo ngayon. Hindi ko rin alam kung kailan ako babalik o kung makakabalik pa ba ako. Sana iyon ang una't huli mong kasalanan, mortal. Hindi magandang imahe dahil masama ang balik sa mga katulad kong gabay. Malungkot siyang humingi ng paumanhin dito. Gayunpaman ay hindi niya pinagsisihan na napaslang niya si Kapitan Doroy. Dahil buhay din naman ang kapatid niya ang kinuha nito. Humihingi siya muli ng patawad at nagpaalam. Umaasa ako makakabalik ka kaagad, mahal na Diwata. Ang taong yun ay may maitim na budhi. Nararapat lamang sa kanyang nangyari. Marami na siyang inabuso. Tiyak ako mas marami pa siyang aabusuin. Ngumiti lamang ang Diwata ng alanganin. Siguro'y napagtanto rin ito ang punto ng kanyang sinasabi. Nang makakit na siya ng bahay ay unti-unting naglaho ang Diwata sa kanilang bakuran. Saka lamang niya isinarado ang pinto at nagmamadaling pumunta sa kusina kung saan naroon ang kanyang inay. Nay, wala na si Kapitan. Pinaslang ko siya. Huwag mo nga akong pinagluloko. Sa liit mong yan. Anong kakayahan ng mayroon ka para mapaslang mo ang hayop ng kapitang yon? Dahil may taglay akong bertud sa kakasama ko ang aking gabay. Umalakak ang kanyang ina nang marinig yon. Pinagkamalan pa siyang baliw nito. Parang gusto na niyang sumuko upang kunin ang loob ng kanyang inay. Simula pagkabata, atensyon lamang nito at pagmamahal ang kanyang natatanging kahilingan. Puro si Toto palagi ang inaalala nito. Hindi naman siya nagsiselo sa kanyang kapatid, ngunit hiniling niya na sana kahit kaunting atensyon ay bigyan din naman siya nito. Ang kanyang ama lamang ang palaging nakakaintindi sa kanya. Biglang binuksan ni Aling Emma ang radyo at saktong ang balita ay tungkol kay Kapitan Doroy. Laman ito ng broadcast sa radyo. Narinig mo yun, Nay? Patay na si Kapitan kasi ginawa ko ang gusto mo, Nanay. Tumahimik ka. Oo, patay na si Kapitan Doroy. Ngunit hindi ikaw ang pumaslang, kundi ang pananalasa ng ipo-ipo.
Nay, ako po ang ipo-ipong yon. Bigla siyang sinampal ng kanyang inay. Galit na galit itong nakatingin sa kanya. Ayaw siya nitong paniwalaan. Kahit anong pamimilit at paliwanag niya, gusto niyang ikuwento lahat ngunit ayaw nitong pakinggan. Siguro gumagamit ka na ng droga. Ang tindi mo mag-imbento ng kwento. Paano ka naging ipo-ipo? Sige nga. Gawin mong ipo-ipo ang katawan mo ngayon. Nakakarindi ka, Estoy. Kailan ka pa ba mamamatay? Sumabay ka na lamang kay Kapitan para mas masaya. Hindi na niya napigilang maluha. Sobrang sakit na sa kanyang kalooban. Kahit anong gawin niya hindi magawan tanggapin siya ng kanyang inay. Hindi nito matanggap na may anak itong Kuba. Sa sobrang sakit ng kanyang loob ay sumabog na rin ang hinanakit niya. Bakit, Nay? Ginagawa ko naman lahat para magustuhan mo ah. Sana pala hindi mo na lamang ako pinanganak. Hindi ako nangarap ng anak na kagaya mo. Isang kuba, isang pangit na kuba. Mas lalong sumagana ang luwa sa kanyang mga mata. Mas masakit iyon sa lahat, ang pagtabuyan ng sariling ina. Sige, Nay, para sa ikatatahimik ng iyong buhay. Aalis na lamang ako sa bahay na ito. Patawarin mo ako kung bakit naging makulit ako at naibigay ako ng Diyos sa inyo. Simula ngayon mamumuhay na lamang ako mag-isa. Kahit masakit sa dibdib ay pinilit niya ang sariling lumayo na rito. Dala niya ang malaking alporhas na ang laman niya ang kanyang mga gamit. Dala rin niya ang kanyang manok dahil alam niyang iyon ang makakatulong sa kanya upang may sakatuparan ng pangarap niyang makatulong sa kapwa. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, kung saan ang kanyang direksyon. Wala siyang mahihingian ng tulong pero alam niya na may gagamitin pa ring tao upang kupkupin siya. At sakaling mayroon man ay magiging biyaya siya rito o sa pamilya nito, babangon siyang muli sa tulong ng kanyang mutya at ng kanyang manok na sweater. Habang naglalakad siya, nakasalubong niya si Lolo Teban. Sakay ng kalabaw nito ay galing ito sa bukirin at pauwi ito ng bahay. Magandang gabi po, Lolo Teban. Gabi na, kakauwi mo pa lamang po. Sabi niyang ikaw yan, Estoy eh. Naguguluhan ako kung bakit puro ka bukol. May sa likod, may sa harap din. Bakit may dala ka bang malaking alporhas? Saan ang punta mo? Umalis na po ako sa bahay, Lolo Teban. Kaysa magiging kalbaryo lamang ang laging buhay ni nanay sa akin tuwing nakikita niya ako. Ano ba yung inay mo na yan, Estoy? Napakawalang puso. Simula pagkabata na pang mamaltrato niya sa'yo. Hanggang ngayon ba naman ay hindi pa rin nawawala ang galit niya? Kasalanan mo ba kung lumabas kang ganyan? Hayaan mo na, Lolo. Wala akong magagawa. Kahit anong kabutihan pa ang gagawin ko, hindi ako matatanggap ng nanay. Kaya mas mainam na lalayo na lamang ako sa lugar na ito. Hindi ka lalayo. Sa akin ka na lang. Ituturing kitang apo ko o maging anak ko man lamang ay pwede rin. Kung ayaw nila sa'yo, huwag mong pilitin. Darating ang araw na pagsisisihan nila ang ginawa nilang ito sa'yo. Napakabuti ng puso mo, Lolo. Pangako, magiging mabuti ako. Hindi ka na mahihirapan sa iyong buhay dahil magiging alalim mo na ako. Maswerte ako sa iyo. O halika, sumakay ka na sa kalabaw ko. Ang dami pa nating sinasabi. Oo nga pala, Estoy. Sana pagdating ng araw, matutulungan mo ko. May malaking laban akong kahaharapin. Sana bukas, samahan mo na ako. Walang problema, Lolo. Kahit anong laban, magpapaturo po ako sa iyo ng depensa, Lolo. Naku, salamat, Estoy. O halika na. Ngumiti siyang sumampa sa likod ng kalabaw. Tuwang-tuwa siya at walang kapantay na kaligayahan ang nadarama niya sa mga sandaling yon. Sa wakas ay may isang tao na nagmamahal sa kanya at itinuturing siyang pamilya. Ang kanyang ama, hindi niya naman narinig na sinisigawan siya nito, ngunit hindi rin siya kinakausap. Parang wala rin itong pakialam sa kanya. Ang kanyang lolo Julio. Maayos naman ito sa kanya noon ngunit simula nang mamatay si Toto, tila nag-iba rin ang trato nito sa kanya. Mukhang siya rin ang sinisisi nito sa pagkawala ng isa nitong apo. Napabuga na lamang siya ng hangin habang iniisip ang mga bagay na yon. Huwag mo niyang isipin ang mga ganong bagay. Magsisimula tayo sa bago. Saka magiging katuwang kita sa pagtulong sa mga nangangailangan. Tiyak ako matutuwa ka. Magagamit mo rin sa tama ang iyong mutya. Ako mismo ang aalalay sa iyo.
Salamat Lolo, hindi kita makakalimutan kailanman. Ang iyong kabutihan ay palagi kong aalalahanin at ikukwento sa mga bagong henerasyon. Isa kang tunay na may dakilang puso. Ipapasa ko sa iyo ang legasiya kong ito. Ang mga mutya at anting-anting na mayroon ako, magiging sa iyo na ang mga bagay na ito. Napakaswerte ko na dumating ako sa iyong buhay, Lolo Teban, kaya ayokong abusuhin ang kabaitan mo. Pagsusumikapan ko po na aralin lahat at huwag ka pong mag-alala, Lolo. Ngumiti ito at halatang masaya rin sa pagdating niya sa buhay nito. Kinabukasan din niyon ay itinuro sa kanya ni Lolo Teban ang mga nalalaman nitong mga bagay-bagay patungkol sa paggamit ng mga bertud. Ngunit masinasa muna siya nito sa paggamit ng mutya ng ipo-ipo kung saan ay natural niya itong taglay. Kahit mutya lang ng ipo-ipo, tiyak na ako magiging malaking pangontra mo ito sakaling may makalaban ka ng mga elemento o di kay mga taong may masasamang interes sa iyo. Mas naging porsigido pa siya na aralin lahat upang mas maging magaling siya pagdating ng araw. Sa kabilang bayan ng balak ng kanyang Lolo Teban na pumunta upang dumalo sa piyesta at isali sa sabong ang kanyang manok na sweater. Maaga pa lamang ay gising na siya at kinondisyon ng tandang niya para dalhin mamayang hapon sa kabilang bayan at sa unang pagkakataon ay mailalaban niya ito sa sabong. Natatakot ako, Lolo. Hindi kaya madadali ang manok ko. Baka mamaya magagaling ang mga makakalaban ng aking tandang. Huwag kang matakot. Magtitiwala ka lamang sa kakayahan ng iyong alaga, sa bertod na iyong hawak at sa paraan ng iyong pag-aalaga. At lalong huwag kang maging negatibo. Opo, Lolo. Salamat sa mga payo. Maaga pa lamang isakay na sila ng kabayo. Papunta sila sa kabilang bayan at bitbit niya ang kanyang alaga. Nakakaligo lamang niya ng malinis na tubig na binabara ng mutya ng ipo-ipo. Lolo, akala ko ba sa bayan tayo pupunta? Bakit dito tayo dumaan sa gitna ng kagubatan? Dito lang tayo dadaan para naman hindi mainit. Kapag babagtasin kasi natin ng mahabang kalsada ay masyadong malayo. Saka maluluto tayo sa sobrang init. Dito, malamig. Saka may masisilungan at makakainom din ang alaga nating kabayo ng malamig na tubig. Hindi siya mapapagod na sobra. Nangangalahati na sila sa piniling paglalakbay. Magtatanghali na yon nang bigla silang harangin ng isang elemento. Ano to, Lolo? Bakit parang pabalik-balik tayo sa puno na ito? Napansin mo rin pala. Maligtarin mo ang damit mo, Estoy. Mukhang napaglalaroan tayo ng isang elemento. Agad niya sinunod ang utos ng kanyang Lolo Teban. Binaligtad niya ang kanyang damit at maging ang matanday ganon din ang ginawa. Nagulat na lamang sila nang biglang bumulaga sa kanilang harapan ang isang malaking nilalang. Nagbabaga ang mga mata nitong nakatitig sa kanila. May hawak itong tustos ng tabako. Galit na nakatitig kay Lolo Teban. Isang kapreng tila may nakaraang alitan sa pagitan ng dalawa. Anong nilalang yan, Lolo? Isa siyang kapre, isang nilalang na may malaking atraso sa akin. Ako pa ang may atraso sa iyo. Matapos mong agawin ang aking mutya ng gabi. Matapos mong agawin ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Sa mukha mong yan, sa tingin mo ba'y magugustuhan ka ng isang babae? Magkukunwari ka na namang maamo ang buka. Hindi mo ipapakita ang tunay mong anyo. Saka ang anting-anting ng gabi, hindi yun sa'yo. Inangkin mo niyang walang kahirap-hirap. Kayong para naman talaga sa mga mortal ang ganoong mga bertod. Magiging gabay lamang kayo pero ikaw, sa lahat ng mga elemento, ikaw ang pinakamakasarili. Mas lalong nagalit ang kapre at bigla na lamang sila nitong inatake. Mabuti na lamang at handa ang kanyang isipan at agad siyang naidepensa ng mutya ng ipo-ipo na taglay niya. Maging si Lolo Teban ay hindi natinag sa kinatatayuan nito. Ngayon unang susubukin ng bagay na itinuro ko sa iyo. Gamitin mo, Estoy. Opo, Lolo. Agad niyang inusal ang latin na pampalakas ng enerhiya ng bertud. Agad na umikot ang napakalakas na hangin sa paligid. Sa sobrang lakas ay bigla ang nagbuwala ng malalaking kahoy sa kanilang paligid. Bigla siyang hinigop ng malaking ipo-ipo.
Siya ang naging mata at bawat usal niya ng Latin ay siyang pag-uumbangol sa sakit ng nasa harap niyang nilalang. Maging si Lolo Teban ay patuloy ang paglaban sa nilalang na yon, hindi lamang sa enerhiya kundi sa espiritual na laban. Sa huli ay sumuko sa kanilang elemento, ngunit hindi ito tinigilan ni Lolo Teban. Ito ang gusto mo, tahimik kaming naglalakbay dito, ngunit hinarang mo kami. Ngayon ay susuko ka na agad. Tapusin natin ito. Ayoko na, hindi ko na kaya, pangako, magiging gabay mo na ako ngayon. Hindi na ako makikipaglaban pa sa iyo. Yun naman pala Lolo, gawin mo na lamang siyang gabay mo. Paano ko naman masisiguro na totoo ang sinasabi niya? Kinuha ng kapre ang singsing nito sa daliri. Mabilis na iniabot iyon kay Lolo Teban. Matanda na ako, hindi ko na kailangan ng maraming gabay. Ibigay mo yan kay Estoy. Simula sa araw na ito, sasaludo ko sa kanya. Tutulungan mo siya sa oras na kailangan kanya. Masusunod Lolo Teban. Tanggapin mo Estoy ang aking singsing na siyang portal ko sa pagitan ng mga tao at elemento. Huwag kang mag-alala. Kapag kailangan mo ng aking tulong, bubuksan mo lamang ang maliit na bilog sa palawit na nasa gitna ng disenyo nitong singsing. Agad ako nasa harapan mo. Kapag hindi mo na ako kailangan ay isara mo lamang ang bilog na yan. Agad rin akong lilisan at mawawala sa harapan mo. Pagkarinig na yun ay agad niyang isinarado ang nakabukas na bilog na pantakip sa disenyo ng palawit ng singsing na yon. Napatawa siya nang makitang nawala sa kanilang harapan ang kapre. Pinaglaruan niya yon. Binukas sara niya kaya mawawala at muli na namang lilitaw ang kapre sa kanyang harapan. Pinaglalaruan mo naman ang elementong yon, Estoy. Hindi nakakatuwa. Halika na nga. Naku, pasensya na Hulo. Natutuwa lang po ako. Salamat dito, Lolo Teban. Para sa iyo naman talaga dapat ito eh. Gamitin mo sa tama. Huwag mong abusuhin ang elementong gustong tumulong sa iyo at lalong huwag paglaruan. Kung hindi ay kusa silang mawawala. Opo, Lolo. Agad niyang isinuot sa hinlalaking daliri ng kanyang paa ang malaking singsing na bigay sa kanya ng kapre. Aalagaan niya yon, iingatan at kakaibiganin ang nilalang gayong ang mga ito. Ang magiging katulong niya balang araw sa sinasabi ng kanyang Lolo Teban na isang matinding laban sa pagitan ng mga angkan nito. Patuloy sila sa paglalakbay hanggang sa marating nila ang kabilang bayan. Ang dami ng mga taong nagkukumpulan doon. Nagsimula na rin ang sabong kaya dumiretso sila roon. Isang liyamador at isang mananari ang kanilang nakasalubong. Sinadya talaga sila nitong salubungin. Ilalaban mo ba yung tandang mo? Iyahanin natin sila sa laban. Inaplos pa ng mananari ang ulo ng kanyang tandang. Opo, ilalaban ko po itong tandang na ito. Tugon naman ni Estoy. Sa akin na, pwede na nating palagyan ng tari. Agad niya itong inabot sa liyamador. Buo ang loob niya na mananalo ang kanyang tandang kasi may berto dito ng ipo-ipo. Lolo, anong logro sa'yo? Doblado agad ang sa atin, Estoy. Tataya tayo ng malaking halaga. Hindi pa tayo kulelat? Ayan ka na naman. Tumahimik ka na lamang at magtiwala sa bertod na taglay mo. Hindi na siya nagsalita pa nang sitayin siya ng matanda. Inintay nila ang kanyang tandang na ilalaban. Pagiging sabik, yun ang kanyang nararamdaman. Unang beses din niyang ilaban ito at unang pagkakataon din na ginamitan ng mutya. Ilang sandali ang lumipas at dumating na ang oras. Ang kanyang tandang na suweter ay ang maglalaban sa mga oras na yon. Kompleto na rin ang lugrohan. Sabik na sabik siya sa kahinat-natan ng kanyang laban. Kita mo, tiyak na ang ating panalo. Sigurado ka po ba, Lolo? Oo nga, tiyak na ang panalo natin. Ilang sandali pa'y bumulagta na ang kalaban ng kanyang suweter. 3 palo sa paa, bawat paglipad ay nababao ng tari sa tiyan ng kalaban. Sobrang lalim ng sugat ang natatamo ng mga kalaban na yon. Talo na nga Lolo ang kalaban, ngunit tayo, panalo tayo ng malaking halaga ng pera. Sabi sa iyo sa susunod huwag kang mag-iisip ng kung anong mga negatibo, lalo na't kasagsagan ng laban. Opo Lolo, hindi na mauulit. Sa ikalawang pagkakataon ay muling nilaban ang kanyang tandang.
Sobrang sabik pa rin siya na muli itong makitang panalo. Matapos may laban, hindi rin nagtagal na ideklara ulit ng panalo ang kanyang tandang. Tubong-tuwa siya sa unang pagkakataon na naisalang niya ito sa isang sabong. Lolo, malaking tulong ito sa mga taong mahihirap, hindi po ba? Oo, kaya napakaswerte ng matutulungan natin. Masaya silang pauwi ng bahay ni Lolo Teban. Dapit hapon na yon, hindi na sila dumaan sa gubat gayong hapon at palubog na ang araw. Mabilis na dumaan ng mga araw. Parang kailan lamang nang ampunin siya ni Lolo Teban. Halos 3 taon na siyang kasama nito. Biyasa na siya sa mga bertud at Latin na tinuro nito sa kanya. Marami na rin ang lumalapit kay Lolo Teban na gustong magkaroon ng lihim na karunungan. Ngunit ilan lamang ang binibigyan ng matanda ng pagkakataon dahil nababasa rin niya sa iba na hindi magandang ideya magkaroon ng mga ito dahil hindi gagamitin sa mabuti. Marami itong natulungan pero pili lamang. Mga taong gustong magkaroon ng lihim na karunungan, hindi sa pansariling interes lamang. 75 taon na kaarawan ni Lolo Teban. Naisip niya na sorpresahin ng matanda. Gusto niya itong ipagluto at magkaroon ng maraming bisita. Hindi naman siya nabigo dahil tuwang-tuwa ang matanda nang makita ang lahat ng mga taong tinuruan nito ng mga lihim na karunungan at taglay nito. Matanda na ako at masaya na kahit paano. Marami sa inyo ang natulungan ko. Sana'y gamitin niyo talaga sa tama. Piling-pili lamang kayo ang tinulungan ko na magkaroon ng ganito. Tumango ang mga ito at nagpasalamat ng sobra. Nangako ang mga yun na habang buhay ay aalalahanin nila ang kabutihan ng matanda. Hanggang gabi ang pagdaraos ng kaarawan ni Lolo. Malalim na ang gabi nang umuwi ang iba. Medyo nakainom pero hindi naman sila naglasing. Nangako ang mga ito na hindi magiging lasinggero dahil bawal at mawawala ang bisa ng kanilang mga natutunan. Nakakatuwa naman ang ginawa mo, Estoy. Naku Lolo, hindi ka pa pala natulog? Hindi pa. Sobrang nagalak ako sa ginawa mong ito sa akin. Unang beses itong mangyari na pinagdaos ang aking kaarawan. Naging emosyonal pa ito kaya sobrang naawa si Estoy sa matanda. Simula pagkabata niya hindi niya narinig na may kaanak ito sa lugar. Ang natatandaan niya ay 8 taon na siya noon nang lumipat mag-isa si Lolo Teban sa kanilang sityo. Kilalang sa bungero na may mga ganadores na tandang. Maraming natutulungan ngunit kahit isang kaanak nito ay hindi pa nila nakikita. Kalagitnaan ng pagiging emosyonal ng matanda ay bigla na lamang may nagbagsakan sa kanilang bakuran sa may bubungan at sa tapat ng bintana kung saan sila naroon. Napatingala siya at napaikot ng kanyang paningin. Hindi niya alam kung ano ang mga bagay na yon. Bigla rin namang tumahimik ang paligid. Nagtaka siya at pati ang kanilang mga aso ay sobrang tahimik. Narito na sila, Estoy. Mukhang natuntun na nila ako. Sinong sila, Lolo Teban? Ang mga nilalang ng dilim, ang mga lahi ng mampak na aswang. Ang pinakaunang lahi ng aswang na walang ibang ginawa kundi ang mamerwisyo ng mga tao. Nagulat siya sa naging pagtatapat ni Lolo Teban sa kanya. Hindi siya makapaniwala na isa ito sa lahi ng mapamerwisyong aswang, gayong hindi naman makikita sa mukha nito. Napakabait at napakamatulungin na uri ng nilalang. Gusto mo bang makita ang nakatagong katauhan ko, Estoy? Hindi ako normal na tao lamang. Pero hindi rin ako masamang uri ng mampak. Hindi ako tunay. Ang ama ko ang mampak na aswang. Minahal niya ang aking ina. At sa pagkahumaling niya rito'y sapilitan niyang pinagsamantalahan ng aking inay. Totoo talaga pala, Lolo. Isa kang aswang. Huwag kang matakot. Hindi naman kita sasaktan. Ipapakita ko lamang sa iyo ang tunay kong anyo. Pagkatapos sabihin niyo na bigla na lamang itong nagpalit ng anyo. Nagulat siya nang makita ang nakakatakot na itong tunay na anyo. Parang sa palaka ang mga mata nito at lalamunan, maging ang bibig, maging ang balat at ang porma ng kamay at paa. Para itong taong palaka na may mahabang buntot, napakalansa nito at nakakaduwal. Kaya pala kanina pa siya nakakaamoy ng kakaibang amoy mula sa labas. Totoong nakapaligid sa kanila ang lahi nito. Pero bakit gusto ko nilang kunin, Lolo? Dahil hawak ko ang mutya ng mga mampak
At ayokong isa man sa mga bagong henerasyon na makakahawak nito. Gagamitin lamang nila ito sa kasamaan, sa pamimiktima ng mga inosenteng buhay. Matapos magtapat nito'y bumalik na ito sa pagiging normal na tao. Bigla ring nagsiingay ang mga nilalang sa paligid. Galit na galit ngunit tila hindi ang mga ito makalapit sa bahay ni Lolo Teban. Ihanda mo ang iyong sarili, Estoy. Tayo ang sasalaki sa kanila sa labas. Hindi sila pwedeng makapasok dito. Nilagyan ko ng proteksyon sa dami ng mga mutya na nakatago dito sa loob. Hindi pwedeng isa sa mga yan ay makapagnakaw. Opo, Lolo. Handa na po ako. Binuksan niya ang lagusan ng kapre na nasa singsing na yon na binigay nito noon. Ilang sandali pa'y bumunga dito sa kanyang harapan. May paglilingkod ba ako sa inyo, amo? Tulungan mo kami ni Lolo Teban. Kailangan naming magapi ang angkan ng mga mampak. Yun lang ba? Walang problema, amo. Agad siyang umusal ng Latin pagkatapos sa isang napakalakas na hangin ang umikot sa buong kabahayan. Bumukas ang pintuan at pumasok ang ulo ng ipo-ipo. Nilamo siya nito at dinala sa labas ng bakuran. Umaayaw siya sa kanyang isipan. Si Lolo Teban ay nakalutang sa ere. Sa anyong mampak na aswang, hindi niya sukat akalain na sobrang dami ng kanilang mga kalabang mampak na nakaposisyon na sa paligid ng buong bahay. Lolo, ang dami nila. Huwag kang matakot sa kanila, Estoy. Malakas sila, ngunit malakas at makapangyarihan ka sa kanila. Saka nandito pa ako. Hindi kita pababayaan sa laban mo dahil nangako ako sa iyo. Tugon din ng kapre. Nandito rin ako, Estoy. Diwata, Anita, nakabalik ka na? Oo, hiniling ko sa pinuno. Naiintindihan nila ako at naiintindihan ka nila. Saka nakita nila ang kabutihan mo, kaya mabilis ako nakawala sa parusa. Tuwang-tuwa siya sa naging balita na yon. Ng kanyang diwatang gabay, mas magiging malakas pa siya. Tayong lahat, sabay-sabay nating lusubin ng mga mampak na aswang. Pagka-uwi ka niya, sabay-sabay na silang umatake sa mga nilalang. Ang tinis ng mga boses ng mga kalabang mampak. Si Lolo Teban ay nakipagbunurin sa mga ito. Satora repotonet, opera rotas. Pagkatapos sambitin iyon ni Lolo Teban, ay nagsitalsika ng mga ito kung saan-saan. Nakakabingi ang sabayang tinis ng boses ng mga ito. Muling sinambit ni Lolo Teban ang panalangin Latin. Sinabayan din niya yon, kaya biglang narinig nila ang halos sabay na pagbulosok pa'y taas ng mga nilalang. Alam nila na hindi na ang mga yun babalik dahil mataas na uri ng panalangin ang kanilang inusal. Babalik pa kaya ang mga yun, Lolo? Hindi na, kasi alam nilang marami akong kasamahan na malalakas din. Hindi sila makalapit. Hindi sila makaatake man lamang sa atin. Hindi ka na nila guguluhin, Lolo? Alam na nilang ikaw ang tagapagmana ng aking mutya. Alam nilang may kakaiba kang lakas at mutya kaya takot na sila sa iyo. Nakahinga siya ng maluwag. Sa totoo lamang ay hindi niya gugustuhin na makasalamuha pa ang mga ganoong mga nilalang. Nakakatakot ang itsura at aminado siyang malakas din ang kapangyarihan ng mga ito. Kamunti ka na siyang makatulog kanina. Mukhang taglay ng mga mampak ang kakayahan na magpatulog ng mga kaaway. At kapag tulog na mga magiging biktima ng mga ito'y saka na sila atake. Muling naging tahimik ang kanilang mga buhay. Muli na naman siyang nawili sa pagsasabong. Tuwing unang araw ng pintakasi ay hindi sila nawawala ni Lolo Teban. Kaya halos kilala na sila ng lahat ng mga mananabong. Sila at mga kanilang ganadores na tandang. Itong maglulong to sa tingin ko may daya ang mga taglay niyo eh. Bulong ng isang Kristo o mananaya sa sabong. Malinaw iyong nakarating sa tenga ni Estoy kaya lakas loob niyang nilapitan ng lalaki. Kubat maliit na tao lang ako pero hindi ako mandaraya. Lumalaban ako ng tama. Lalo naman itong si Lolo Teban ko. Matanda na siya. Ano pa bang magiging dahilan niya para mandambong? Hangad niyang makatulong sa mga nangangailangan ngunit hindi siya naghihintay ng kapalit. Ikaw mag-iingat ka sa tabil ng bibig mo. Kung ayaw niyo makain kayo ng buhay. Estoy naman. Makikain kayo sa buhay ng may buhay.
Sabay kumunot ang mga noo ng mga ito. Natawa siya dahil alam niyang hirap ang mga itong intindihin kung ano ang ibig niyang sabihin. Gaya ng kanilang inaasahan, panalo na naman ang kanilang tandang. Lagi iyon at masaya sila dahil marami na naman silang matutulungan. Naging kilala sila sa buong baryo na maglolo at may kawang gawa, samantalang laging tsismis sa baryo ang kanyang inang walang awa at walang konsensya sa sariling anak. Patay mali siya na lamang siya sa kanyang mga naririnig. Kung kinalimutan na siya ng kanyang mga magulang ay wala na siyang magagawa pa. Abala siya isang umaga sa pagpapakain ng kanyang mga alagang tandang nang biglang may nangapit bahay sa harap ng bakuran. Hindi muna niya yun pinansin dahil abala pa siya sa kanyang ginagawa. Hinintay muna niyang matapos mabigyan ng pagkain ng kanyang mga alaga bago siya umikot sa harapan ng bahay. Nagulat siya nang mapagsino ang nakatayong ali sa harap ng gate na kawayan. Ang kanyang inayon, miserable ang muka, maputla at payat na nangingitim ang paligid ng mga mata. Nang makita siya nito mas lalo itong lumapit pa. "Estoy, anak!" "Anak, kailan mo pa ako kinilalang anak?" Anak, patawarin mo na ako. Hindi ko dapat ginawa yun, nagsisisi na ako. "Huli na po kasi tinanggap ko ng umpisa pa lamang ay halimaw ang tingin mo sa akin. Kayo, hindi naman anak ang tingin niyo sa akin eh." Anak, may sakit ako. May taning na ang buhay ko. "Hindi ko problema yon. Kinalimutan ko nang may pamilya ako. Si Lolo Teban, siya ang kumupkup sa akin. Siya lang naman ang pamilya ko ngayon. Kaya umalis ka na. Kahit anong pagmamakaawa mo, hindi ko magawa maawa sa kagaya mo." Bakas ang sakit sa mukha nito, ngunit hindi niya magawang maawa. Sagad na ang kanyang pagtitimpi simula pagkabata. "Umalis ka na. Ayaw ko na kayong makita pa." Parang awa mo na anak, bigyan mo kami ng huling pagkakataon. Magiging mabuting magulang na kami sa'yo. Hindi nakakatuwa. Lalong hindi nakakatawa. "Pwede ba? Umalis na kayo." Hindi na niya naiwasang bulyawan ito. Kitang-kita niya ang takot sa mukha ng kanyang inay. Umatras ito at nagmamadaling humakbang papalayo. Umiiyak itong palayo at hindi rin niya kayang magtimpi, kaya napaiyak na rin siya. Pilit siyang nagmamatigas dahil gusto niyang iparamdam sa kanyang ina na kaya rin niyang lumimot at magmatigas kagaya ng ginawa nito. "Sino yun, Estoy? Parang umiiyak yun ah." Humaba pa ang leg na matanda. "Hayaan mo na yun, Lo. Nang maramdaman naman nila kung gaano kasakit ang hindi kilalaning kadugo." "Ang mama mo ba yun? Nagsisisi na pala, bakit hindi mo pinapasok?" "Pera lang naman ang kailangan nun, Lo, kasi may sakit na." Kahit anong mangyari, ang magulang ay mga magulang pa rin, Estoy. Hindi tayo dapat nagtatanim ng sama ng loob sa ating mga magulang, kahit gaano pa kasama ang naging trato nila sa atin. "Hindi ko alam, Lolo. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Naaawa rin ako pero natatakot ako. Paano kung pera lamang palang habol niya sa akin? Kaya niya ako gustong tawaging anak kasi kailangan lang nila ng pera." "Kahit gano'n ay magpakumbaba ka, dito ka susubukin ng nasa itaas." Tumahimik siya't lihim na nag-isip. Lutang ang kanyang utak. Inaalala niya ang mga ginawa noon ng kanyang ina, ang mga masasakit na salita nito. Paano pa niya magagawang magpatawad? "Siguro gumagamit ka ng droga. Ang tindi mo mag-imbento ng kwento. Paano ka naging ipo-ipo? Sige nga, gawin mong ipo-ipo yung katawan mo ngayon. Nakakarindi ka, Estoy. Kailan ka pa ba mamamatay? Sumabay ka na lamang kay Kapitan para masaya." "Bakit, Day? Ginawa ko naman po lahat para magustuhan mo ah. Sana hindi mo na lamang po ako pinanganak." "Hindi ako nangarap ng anak na kagaya mo. Isang kuba. Isang pangit na kuba." Ito ang halos araw-araw na bumabalik sa kanyang pag-alala. Para iyong kutsilyo na tumatarak sa kanyang dibdib. "Ayan na, umiiyak ka na naman. Sabi ko naman sa iyo noon, ang tao ay may pagsisisi. Si mama nga noon, hindi niya matanggap na isa akong anak ng halimaw. Na isa akong mampak. Pero dumating pa rin ang punto na tinanggap niya ako. Pero niyang tanggapin niya ako, saka naman ako sumuko. Kaya ayun, hindi ko na siya nakita pang buhay. Niyang sumunod na pagkikita namin ni nasa loob na siya ng kabaong.
Nagsisisi ako. Sana pinatawad ko na lang siya. Sana nagkaroon ng kahit kaunting sandali na nagkasama pa kami. Kaso wala na. Huli niya ang lahat. Magkaiba naman po yata ng sitwasyon tayo, Lolo. Iba-ibang sitwasyon, ngunit iisang aral na makukuha. Mas lalo siyang naguluhan. Parang gusto na niyang puntahan ng kanyang ina't ama. Pilit siyang pinapunta sa kanyang mga magulang at gusto itong makausap ng masinsinan. Hindi niya sinunod ang utos nito. Gusto muna niyang pag-aralan. Buong araw siyang tulala. Hapon iyon nang biglang magsalita sa kanyang gilid ang kanyang gabay. Makinig ka sa payo ni Lolo. Nagulat siya sa biglaang pagsulpot ng diwata sa kanyang gilid. Hindi niya inaasahan na nasa tabi pala niya ito. Kanina ka pa ba dito? Kaninang umaga pa. Ano ka ba? Gabay mo ko kaya alam ko ang lahat ng nangyayari sa buhay mo. Sige na, puntahan mo ng iyong ina't ama. Maging ang iyong lolo Julio. Malay mo hindi ba? Totoong nagsisisi ang mga yon. Gusto ko munang matyagan sila. Gusto kong alamin kung ano ang naging buhay nila simula nang umalis ako sa kanila. Kabilang sityo lang ngunit sa kagustuhan kong kalimutan sila kahit buhay nila hindi ko na alam. Depende sa'yo kung iyan ang desisyon mo. Pero kasi naging matulungin ka sa iba. Kaya bakit hindi mo subukan tulungan din ang iyong ina? May sakit siya hindi ba? Hindi ka ba naaawa? Bumuntong hininga siya. Naging adhikain nila ni Lolo Teban ang tumulong sa mga nangangailangan. Pero sa kanyang mga magulang ay hindi niya magawa kasi hindi naman siya tinuring na pamilya ng mga ito. Sa huli ay gumawa na siya ng isang desisyon. Pinuntahan niya ang kanyang mga magulang ngunit hindi siya nagpakita. Nagmatiyag siya sa labas at kung ano pang naging buhay ng mga ito simula nang mawala siya. Estoy, ikaw nga. Nakuhali ka. Ang tagal ka naming hindi nakita. Balita ko nandun ka na sa bahay ni Lolo Teban. Ang sabi pa ikaw daw ang swerte sa buhay ng matanda. Bungad sa kanya ni Mang Ed. Nakapit bahay nila nang makita siya. Hindi ko po alam. Kumusta po kayo rito? Ayos kami rito. Tanong ko lang Estoy. Sabi kasi nila isang halimaw daw yung si Teban. Nagkunwaring mabuti pero ang totoo maraming biniktim ang mga buhay. Biglang umigting ang kanyang panga nang marinig yon. Sinamaan niya ito ng titig. Hindi niya matanggap ang akusasyon nito. Marunong din naman siguro kayong rumispeto ng buhay ng ibang tao, no? Huwag naman ganyan, Mang Ed. Mabuting tao si Lolo Teban. Hindi kagaya ng nasa isipan nyo. Mahiya naman po kayo. Siguro naman nakatikim din kayo ng mga paabot na tulong ni Lolo Teban sa lahat ng mga nangangailangan. Hindi po ba? Hindi ito nakatugon. Humingi ito ng paumanhin at nagmadaling umalis. Hindi tuloy niya ito natanong tungkol sa kanyang inay. Aalis na sana siya nang may nabangga siya. Ay anak ng tipaklong, Estoy! Namilog ang mga mata nito sa gulat. Maging siya nagulat din sa biglaang pagsigaw nito. Naku Estoy, butit umuwi ka na. Pwede bang puntahan mo ngayon din ang iyong inay? Pakiramdam ko hindi na siya magtatagal pa. Pagkarinig niya ay patakbo siyang pumasok sa loob ng bahay nila. Nagulat maging ang ama niya sa kanyang biglaang pagpasok. Hindi na niya nagawang kumatok pa sa pintuan. Diretso na niyang binuksan ng pinto na kanina pang nakanganga ng kaunti. Estoy, anak. Emosyonal ito at gusto sanang yakapin siya ngunit mabilis siyang lumayo. Nandito lang ako para dumalaw. Anak, sana mapatawad mo kami ng nanay at lolo mo. Alam kong karma namin to dahil sa ginawa namin sa iyo. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba kayo o hindi. Noon pa mang kabataan ko, hindi na naging maganda ang trato niyo sa akin. Paano ko pa kayo paniniwalaan? Paano kung pera lamang ang habol niyo sa akin? Dahil alam niyong mapera na ako ngayon. Umiyak si Mang Kokoy sa kanyang harapan. Totoong iyak. Alam niya, bakas din ang pagsisisi sa mukha nito. Hindi namin kailangan ng pera mo anak. Kahit gaano pa karami ang iyong pera, hindi yan makakarugtong sa buhay ng iyong ina na nag-aagaw buhay na. Ano pong ibig niyo sabihin? May kanser sa bituka ang iyong ina. Ngayon ay nanghihina na siya. Laging ikaw ang laman ng kanyang bibig. Sana man lamang daw ay makasama ka niya. Pagkarinig niyon ay diretso na siyang pumasok sa kwarto ng kanyang inay.
Pilit nitong huwag kumawala ang boses habang tinitiis ang sakit ng tiyan. Naninilaw ang balat nito, namamawi sa talatang namimilipit na sa sakit. Nay! Hindi niya maiwasang hindi maiyak. Nakakaawang sitwasyon ng kanyang inay na kahit sinong anak ay hindi kayang tiisin ang ganoong sitwasyon ng ina. Anak, patawarin mo ako ha. Nagsisi-isi ako na sobra. Alam kong kahit puputulin ko pa ang kaisa-isa kong daliri sa iyong harapan, hindi magiging kabayaran iyon sa sakit ng pusong na idulot ko sa iyo. Napakahalimaw kong ina. Huwag kang mag-alala anak, kinakarma na ako ngayon. Ilang oras na lang, ilang sandali na lang, makapaghihiganti ka na sa halimaw mong ina. Huli na ang lahat ng aking pagsisisi, Estoy. Wala nang silbi pa. Humagulgol siyang napayakap sa kanyang inay. Hindi niya kayang tignan ito sa ganong sitwasyon. Kinusot ng pinong-pino ang kanyang puso. Hindi siya halos makahinga sa sobrang sakit. Mama, hindi. Napatawad na kita. Patawarin mo ko, Mama. Sana hindi kita sinukuan. Sana mas inintindi pa kita. Masaya ako anak kasi sa huling pagkakataon, nayakap kita. Yun lamang ay bigla na itong bumitaw. Tinignan niya ang mga kamay nito. Wala na, naninilaw na ito. Ang mukha nito'y kasing puti ng papel. Tinapik niya ang mukha nito at sambit ang katagang inay ng paulit-ulit. Halos hindi na siya makahinga sa sakit. Nay, gumising ka muna. Parang awa mo na. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon maalagaan ka, Nay. Nandito na ako. Hindi na ako galit. Mas iintindihin pa kita. Niyakap siya ng kanyang gabay, maging ng kanyang ama at lolo. Tahan na anak. Wala nang iyong inay. Mas mainam na rin na makapagpahinga na siya sa sakit na kanyang iniinda. Estoy, bilang diwatang gabay mo, pakinggan mo ko. Normal sa inyong mga mortal ang kamatayan. Matuto kang tanggapin. Lahat kayo may kanya-kanyang oras. E di sana inuna na niya ako. Buhayin mo siya diwata, Anita. Di ba't may kapangyarihan ka? Anak, may kausap ka bang iba? Huwag mo na akong kausapin, Estoy. Mapagkakamalan ka nilang baliw. Saka isa pa, isa lang akong diwata. Hindi ako Diyos. Hindi ko hawak ang buhay ng mga tao. Wala akong kakayahan na buhayin ng iyong inay. Tahimik siyang umiyak, tulala sa kawalan. Talagang wala ng pag-asa. Magsisima siya ng 100 beses ay hindi niya na may babalik pang dati. Wala na siyang magagawa pa. Iyon na ang magiging huling pagkikita nila. Anak, patawarin mo kami. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana pwede pa tayong mag-umpisang muli na mag-ama. Niyakap niya ito. Nawalan na siya ng ina. Hindi na siya papayag na mawala ng ama at lolo. Kaya nagpatawad na siya. Alang-alang sa kanilang pamilya, gusto niyang kalimutan na lahat ng mga hindi magandang bagay na nangyari. Gusto niyang makasama ang mga ito sa isang masaya at masaganang mundo. Ang mutya ng ipo-ipo sa kanyang tandang, iyon ang magbibigay sa kanila ng kasaganahan. Kasama si Lolo Teban, Lolo Julio at ang kanyang ama. Maging ang kanyang kaibigang kapre at ang gabay na diwata, alam niyang sariwa pa ang sugat ng pagkawala ng ina nito. Ngunit alam din niya na mawawala rin ang sugat at maghihilom sa tamang panahon at pagkakataon. Matutong magpatawad sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon dahil hindi natin kontrol ang bukas. Ang taong kasama mo ngayon, maaaring bukas ay isa na lamang alaala ng nakaraan. Hanggang dito na lamang po ang kwento mga ka-DM. Maraming salamat po sa inyo.